Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ako nakukontento sa iisang lalaki lang. Gusto ko madami. Good day. I just want to share my story. Kasi pakiramdam ko, hindi lang ako nag-iisa. Itago niyo ako sa pangalang Leah. And this is my secret file. Ako ay 29 years old sa ngayon. Nasa Taiwan ako nagtatrabaho. Lumaki ako sa isang probinsya sa Pilipinas. May pagka-conservative ang mga magulang ko. Wala akong natatandaan na nalekturan kami ng mga bawal at hindi bawal na gawin ng isang babae at lalaki. The fact na marami kaming magkakapatid, hindi na nila masyadong napagtuunan ng pansin ang mga nangyayari sa amin araw-araw. And since hindi naman ganun ka-open ang sex education sa mga school, wala talaga akong idea about it. This first happened when I was in elementary. Kasama ko nun yung pinsan ko. Since wala pa namang gadget that time, sa mga bundok kami naglalaro ng bahay-bahayan. Naiwan ako at ang isa kong pinsan. Sabi niya, may gagawin daw kami. Ang gagawin daw namin, magiging nanay, tatay. Matutulog daw kami. Hanggang sa ibinaba ng pinsan ko yung shorts at undies ko. Sinabihan niya ako na wag ko daw sasabihin kahit kanino yung nangyari sa amin. Kasi, secret lang daw namin yung dalawa. The innocent me agreed to it. Without knowing that I was raped. Wala talaga akong pinagsabihan. Kahit kanino nang nangyari that time. And that dirty secret continued to happen. Every time na maglalaro kami at maiiwan kaming dalawa lang, ginagalaw niya ako. And then one day, wala yung cousin ko na yun kasi may ginagawa siya sa bukid. So, ibang pinsan ko yung kalaro ko. At yung isa ko pang yung pinsan, ginanon niya din ako. To think that it was just normal. Hindi ako pumapalag. Actually, I felt special. Kasi akala ko, pinagtutuunan nila ako ng pansin. And the worst part, I got used to it. I got used that I was being molested, that I was being touched on my private parts, kasama ang mga pinsan ko. In short, I also got addicted to it. Masasabi kong, at a very young age, namulat ako sa kamunduhan. They took my innocence from me, without me having enough knowledge about it. That dirty thing only stopped when I transferred to Manila. Tiyahin na ng nanay ko ang nagpaaral sa akin. That was the only time that I knew I was raped. When one of my lola's child told me kung ano yung mga bagay na yun. He said, since I was a girl, I should have known such things. Dapat alam ko daw yun. Takot sila na baka may ibang mag-take advantage sa akin. Gusto kong sabihin sa kanila yung nangyari sa akin sa probinsya, sa kamay ng mga pinsan ko. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula.
Natatakot ako sa pwedeng kahinat-natan kung magsusumbong ako. Kaya pinili kong manahimik na lang. Years passed by. Alalang-alala ko pa rin ang lahat. I was devastated. Na para bang gusto ko nang mamatay. Maraming pagkakataong hindi ako makatulog. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Pakiramdam ko rin ang laki ng kasalanan ko. Kasi wala rin akong pinagsabihan. Tapos hindi man lang ako nagsumbong kahit kanino. And the fact na parang ginusto ko ang mga nangyari. I blamed myself a lot. I felt so stupid because of it. At kahit anong pilit ko na tanggalin ang alaala kong yun, it will be forever intact in my soul. Fast forward, nasa legal age na ako. Dumaan ako sa maraming pagsubok. Pinili ko ang maling daan. Nag-decide ako sa mga bagay na alam kong ikasisira ko. Physically and emotionally. I've been in a countless hookups, which I found in a dating app. Men after men. Sex after sex. At hindi ako nakukontento sa iisang lalaki lang. Gusto ko madami. I want even more. My mind and my body always want to get more. To me, sex became my drug, which led me to addiction. Yung addiction na yun na hindi ko alam kung paano ko tatakasan. Na hindi ko alam kung paano ko ihihinto. Hanggang sa isang araw, I accidentally watched an inspiring clip na para bang similar sa story ako. At doon para akong binuhusan ng isang drum na malamig na tubig. Then I asked myself, ano bang katangahan ang ginagawa ko sa sarili ko? Sobrang sirang-sira na ako. Ako din naman yung may kagagawan. And then that was the time that I knew I need to ask for help. I need to find a person that can help me get through it. So, humingi ako ng professional advice. I went to a psychologist. Sa kanya, kahit ano, kaya kong sabihin. Without being judged. I've been in a months of therapy na hindi nalalaman ng mga magulang ko. I've been through it alone. And praise God that He gave me enough strength to endure everything. With the help of my doctor and with the help of our God, I finally got through it. At sa mga panahong yun, na-realize ko kung sino ba talaga ako, kung ano ang halaga ko, that I'm still precious to someone's heart. I'm still a woman despite of what happened to me, despite of what I've been through. I've been through hell, and God pulled me out from that pit. And to those someone who experienced the same tragic moment, same as me, huwag na kayong gumaya sa akin. Sana magkaroon tayo ng courage na sabihin yon sa mas nakakaalam ng mga bagay-bagay. At doon naman sa may mga anak, especially mga babaeng anak, please do guide them. Because money cannot buy anything. Lalo na kung mapapahamak naman yung mga anak ninyo. Hindi sapat na nagtatrabaho lang kayo para sa kinabukasan nila.
kung hindi nyo naman nasusubaybayan yung araw-araw na ginagawa nila. Bigyan nyo sila ng enough knowledge. Sabihan nyo sila kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin habang lumalaki sila. Teach them. And sana mas maging open tayo about sexual education. I believe that this topic should start at home. Alam ko maraming magtataas ng kilay sa kwento ko. Pero dahil sa mga nangyari sa akin, mas nakilala ko ang Diyos natin. Muli, ako si Leah at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi lahat ng hinihintay ng matagal dumarating. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bea. And this is my secret file. I'm 26 years old. And by the way, 8 years ago, I met a guy. Ang pangalan niya, Ben. When I met him, may girlfriend siya. Pero, he pursued me. Niligawan niya pa rin ako. At ipinakilala sa parents niya. Maraming nagsasabi noong panahon na yun na hindi kami magtatagal. Kasi alam nyo na, si Ben is a kind of F-boy. At ako naman, isang nightlifer. Linggo, buwan at taon. Kami pa din ang magkasama. At makikita mo talaga ang pagbabago naming dalawa. We really love each other. Lahat ginagawa niya para sa akin. Legal na rin kami both sides. Naging close din siya ng sobra-sobra sa family ko. And I can honestly say, he is the perfect guy. Lahat ng gusto ng isang babae sa lalaki, nasa kanya na. Kaso, sa sobrang in love niya sa akin, parang nagiging seloso na siya sobra. At yun yung nagiging dahilan ng pag-aaway namin. Lumipas ang mga buwan. Napagod ako kakaselos niya. Hanggang sa dumating yung araw na napilitan akong maghanap ng iba. Nadala lang siguro ako ng galit sa mga panahong yun dahil sa kaseselos niya sa mga walang kwentang bagay. And then there, I met a guy named Jeff. Etong si Jeff, crush ko, gwapo, at matipuno. Hindi nagtagal, naging kami ni Jeff, and at that time,
Pinagsabay ko si Ben and Jeff. Yes, meron akong current boyfriend and at the same time, nakipag-boyfriend pa ako sa iba. One day, nagkasakit ako and Ben, he's always there para bantayan ako. At that moment, na-realize ko na ang love ko talaga ay si Jeff. Kahit na si Ben yung nandoon para sa akin, si Jeff pa rin yung iniisip ko. Kaya napagdesisyonan ko na sa paglabas ko, makikipaghiwalay na ako kay Ben. At nangyari nga yun. Nahirapan nga lang akong makipag-break kay Ben kasi hindi siya pumapayag. Pero buti na lang, wala naman na siyang choice eh. Wala na rin kaming magagawa. Wala na siyang magagawa. Pero naramdaman ko, sobra ko siyang nasaktan. Mula noong gabing nakipag-break ako kay Ben, wala na akong naging balita sa kanya. Hindi ko na rin siya makontak. Kaya hinayaan ko na lang. 5 months later, wala pa din akong contact kay Ben. At sa kasamaang palad, naghiwalay kami ni Jeff. At habang nasa bar ako umiinom dahil sobrang sakit ng nararamdaman ko, may biglang tumawag sa akin. Hindi nakaregister sa phone ko. Sinagot ko ang tawag. Love, si Bento. Andito ako sa Cebu City Jail ngayon. Nung nakipag-break ka sa akin, pumunta ako dito para kalimutan ka. Kaya lang, napunta ako sa maling daan. Nakulong ako, love. Beya user ako. Pero mahal na mahal kita sobra. Pagkarinig ko nun, mula kay Ben, hindi ako nakasagot. Nagigilty ako sa mga ginawa ko sa kanya. Naiyak na lang ako. 10 years daw siyang makukulong doon. At yun ang huling pag-uusap namin. Ipinangako namin sa isa't isa na aantayin namin ang isa't isa. Pangako yun. Lumipas ang mga taon. Umaasa pa rin ako sa mga pangako namin na aantayin namin ang isa't isa. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Wala pa rin akong balita kay Ben. Hindi ako nag-entertain ng iba kasi siya ang mahal ko. At seryoso na ako sa pag-aantay ko sa kanya. Eto na to. Hanggang sa pang-4 na taon, wala pa rin siya. Pero ako, pilit na nag-aantay pa din. Isang araw, nagbakasyon ako sa Baguio. At nagulat na lang ako sa nakita ko. Isang pamilyar na lalaki na mayroong kasamang babae. Pamilyar na lalaki. Hindi ako nagkakamali. Kilalang kilala ko siya. Si Ben. Sa sobrang excitement ko, bigla akong lumapit sa kanya. Sabi ko, Ben? Nang lumingon siya sa akin, nagulat siya. Kitang-kita ko yung pagtataka niya.
Tinanong ko siya agad, akala ko nakakulong ka. Sumagot siya ng 3 taon nang nakalipas. Halatang nahihiya siya. Sa isip ko, anong dapat niyang ikahiya sa akin? Bakit di niya man lang ako kinontak? At sana hindi naman tama ang kutob ko. Naglakas loob na lang akong tanungin siya. Sino palang kasama mo? At ang sagot niya sa akin, si Jane, fiancé ko. At biglang huminto ang mundo ko. Nag-aantay lang pala ako sa wala. Hanggang ngayon, di pa rin ako makamove on sa nangyari. Ano ba tong nangyari sa akin? Karma ko ba to? Ano bang dapat kong gawin? Nag-aantay lang pala ako sa wala. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi niya ako pinapakilala as girlfriend niya, kundi kaklase o tropa lang. Pero tinitiis ko kasi mahal ko eh. Mahal ko. Hello DJ Rocky. Ang sakit palang mawalay sa taong inaakala mong pangmatagalan na. Itago mo na lang ako sa pangalang Princess. Meron akong ex-boyfriend at naging kami for 3 years. Magkaibigan kami for almost 5 years. Buong college life namin, ang tawag ng lahat sa amin ay college couple. Kasi halos hindi kami mapaghiwalay eh. Kahit saan, magkasama kami. Siya yung savior ko, partner in crime ko, and best friend ko. Siya rin yung first boyfriend ko. But also, my greatest heartbreak. Marami na kaming naging problema sa parents niya, sa pagtatago niya ng relationship namin. Hindi niya ako may pagmalaki or pinagmalaki sa relatives niya. At hindi niya ako pinapakilala as girlfriend niya, kundi kaklase o tropa niya lang. Pero lahat ng yun, tiniis ko kasi mahal ko siya eh. Kahit na nasasaktan na ako. Ang dami naming pangarap after graduation. Sabay magtrabaho, sabay mag-licensure examination, bubuo ng negosyo at bubuo ng pamilya. Fast forward, dumating ang lockdown dahil sa COVID. Naging LDR kami. Pero kinaya naman namin. May tiwala kami sa isa't isa. Naging busy ako sa trabaho, naging busy siya sa church nila. Halos sa gabi lang kami nakakapag-usap. Puro update lang. Okay na yun sa amin. And by the way, Baptist siya, Catholic ako. Dumaan ng ilang buwan, bigla niya akong kinausap tungkol sa gusto niya na mag-Bible school. But he wanted to stop our relationship. Magba-Bible school siya, tapos gusto niyang ihinto na namin yung relasyon namin. So I asked him, bakit? Ganon ka na ba ka-busy para hindi na ako mabigyan ng time? Sinabi niya na hindi ako deserving para sa'yo. Ayos lang ba sa'yo na sa gabi lang kita nakakausap? Ayos lang naman sa akin yun eh. As long as tama at gusto niya yung ginagawa niya. Ganon ko siya sinusuportahan. Kaso simula nun, naging cold na siya palagi sa akin. Palagi ko siyang chini-cheer up. At ipinagpapatuloy namin yung relationship namin kahit pakiramdam ko. Binibitawan niya na ako.
Lahat ng I love yous ko, wala akong natatanggap na reply. Tiniis ko yun for almost 3 weeks. Nung una, ang reason niya is Bible school. Pero bigla siyang nagkaproblema sa family niya, kaya lalo siyang nagiging negative pagdating sa akin. Kaso dumating yung kinakakatakutan ko. Before 3rd anniversary namin, tinapos na niya ang lahat. I never thought na ang reason ay bawal sa church nila ang makipagrelasyon sa hindi Baptist. I always try to understand him. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya sinabi sa akin una pa lang. Sa tagal namin sa relationship, hindi niya sinabi sa akin na bawal yun, di sana tinulungan ko siya. Willing akong sumama sa kung anong pinaniniwalaan niya. Pero hindi niya raw ako kayang piliin. Kahit umayaw na siya, kinukontak ko pa rin siya. Nag-i-email ako sa kanya to pursue him. To make him come back to me. To make him choose me kahit option lang. Wala ganun ko kamahal. Pero wala akong tatanggap na message sa kanya. Christmas and New Year, binabati ko pa rin siya at palaging ipinapaalala ko sa kanya lahat ng promise niya sa akin. Hindi ako mapapagod na makasama sa mga susunod na birthdays mo kahit magkalayo pa tayo. Palagi kong pinanghahawakan lahat ng sinabi niya sa mga love letters niya, kaya mas pinupush ko na ma-win back siya. Nalaman ko na lang na nagme-ministry siya sa church nila. He said to me na, mahal kita, pero kailangan kitang isacrifice para magawa ko ang ministry ko. Our love was good, pero hindi pa right time eh. Ubus na ako, pero pinipilit ko pa rin siyang makuha ulit. Kahit maghintay ng matagal para lang maibalik siya sa akin, willing akong hintayin siya. I already promised to myself na siyang makakasama ko ng pangmatagalan. Pero palagi niya pa rin sinasabi sa akin na, patuloy lang, kahit hindi na ako ang kasama mo. I won't be coming back, princess. Nakakapanghina yung huli niyang mensahe sa akin. Wala akong masabi, wala akong magawa kundi umiyak. Kailangan ko na bang tumigil? Kailangan ko na bang palayain siya? Kailangan ko na ba siyang tulungan para makapag-move forward na rin ako? It's been 2 months simula nung maghiwalay kami at parang kahapon lang yung nangyari. Kasi ang sakit-sakit pa rin. Masaya na siya sa ginagawa niya pero ito pa rin ako, nakakulong at nalulunod sa nakaraan. Patuloy pa rin kitang mamahalin kahit ayaw mo na. Aantayin pa rin kita even if it takes years. Mamahalin pa rin kita kung paano kita minahal nung una. Muli, ako si Princess at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File. And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret Files. Hinimas-himas at pinisil-pisil ko ito ng marahas. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ana. Inaamin ko, nanonood ako ng porn. Kahit kababae kong tao. Wala pa naman akong experience. At wala naman sigurong masama kung ma-curious ako, hindi ba?
So, eto na nga. Habang nanonood ako sa www.snackmom.com bigla akong nag-init. Parang gusto kong hawakan at laruin yung bagay na nasa ibaba. Maya-maya lamang, may bigla akong napanood sa dulo ng video. Ang sabi sa video, "Just squeeze your breast 3 times a day like this. And trust me, sister, it will make your boobs bigger like me." Ah. Putik! Nung pagkasabi ng babaeng yun, yung mga words na yun, nagningning yung mga mata ko. Napakaganda ng balitang napanood at napakinggan ko. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas! Lalaki na ng dede ko! Di humarap na ako sa salamin. Muntik pa akong maiyak habang tinitingnan ko yung katawan kong mukhang pader at tabla. Para akong babaeng may mukha sa likod. Wala talaga akong makita. Kaya, isinapuso ko ang sinabi ng babaeng napanood ko sa video. Doon ko na sinimulang squeeze gently. Himas pa. Tapos habang pinipisil-pisil ko siya ng marahas, biglang may pumasok. Pumasok ang mama at ate ko sa kwarto. Nanlaki ang mata ni mama. Si ate naman ganun din. Nagkatitigan kami, mga friends. Siguro mga 5 seconds kaming nakatingin sa isa't isa hanggang sa nagsalita na si ate. Sabi ni ate, "Sa tingin mo lalaki pa yan, ha? Sa tingin mo lalaki pa yan dede mo sa ginagawa mo, ha? Mahiya ka nga, wala ka ng pag-asa kasi pinagli ka sa pambura. Pinagli ka sa pambura." Gumuho yung mundo ko. Kaya pala, parang nabura ang dibdib ko. At habang nagsasalita ang ate ko, si mama naman biglang patakbo sa akin. Hahampasin na ako ng batya. Pati hanger gusto nang ibato sa akin. Kaya naman dali-dali akong tumakbo papuntang banyo. Namutla ako. Pati sina kuya at papa tawa ng tawa sa mga kabaliwan ko. Huwag ko na daw hilingin pa na magkaroon ng malaking joga. Basta, ayoko na magpalaki ng dede. Tago nyo na lang po yung pangalan ko, ha. Thank you po. And now, it's time for SPG, as in Super Packanern Secret File. Inakyat ako sa bahay at ako'y nakipagbakbakan.
Hi, DJ Rocky. Share ko lang ang pangmalakasan kong SPG. Itago mo ko sa pangalang Mona. At ito, ang aking SPG. As in, super. Background secret file. Ako ay isang Becky. At alam naman ng buong madlayon. Proud naman ako maging part ng LGBTIQ+ community. Very friendly ako sa mga girl, boy, bakla, tomboy. Especially sa mga boylet na walang pampagupit at walang panload. Gcash is the key. Charot lang. So, isang gabi, araw ng Miyerkules, nagkaayaan kaming uminom ng tig-2 bote ng friendship kong si Kim. Si Kim ay ang babaeng hindi kagandahan pero araw-araw pinipilahan ng mga taong gustong guminhawa ang buhay. Drinking buddies kami. Dinadamayan na lang ako kasi nakita raw niya umi-emote ako sa my day ko. Akala broken na naman ako. Ang hindi nila alam, trip-trip ko lang naman yun. Bet ko lang talaga yung mga quote. So, eto na nga. Tamang chill lang kami nung Wednesday night kasi may hangover pa aketch. Nainom na rin ako nung nakaraang gabi. Inabot kami ng 3:00 ng madaling araw. Hanggang sa dito na lang din kami sa Baler Gomalor. At syempre pa, may mga ombre at Becky. Daig ko pa ang may birthday. Laging may bisita. So kay mudra ko, okay lang. Ay, pero eto na. Ang pudra bells ko ang medyo hindi natutuwa. Dahil lagi na lang daw akong umiinom. Baka raw hindi na ako abutin ng 40 years old. 31 na ako ngayon, so may 9 na taon pa ako, tay. Biro ko sa kanya. Pero ang totoo niyan, benga talaga ako kay tatay. Basta, daming sinasabi. So habang umiinom kaming dalawa ni Kim, kesyo hanggang 12:00 lang dapat kasi may pasok pa ako kinabukasan. Tsaka wag daw yung kung sino-sino yung mga pinapupunta ko sa bahay namin. Wala raw kasi sila kakilala. So deadman na lang ako kay Pudra Bells para hindi na humaba yung usapan. So fast forward bandang 10, umakit na si Pudra sa taas. Sa isip ko, ay, salamat. Inantok din. Kanina ko pa talaga hinihintay na umakyat yon. Kasi, ang totoo niyan, DJ Rocky, may kateks na akong ombre. May booking na si Aketch. O, diba? Landi-landi kahit walang dede. Taga-kabilang barangay siya. So, etong ombre na ito ay isa sa mga bisita ko nung nakaraang gabi, yung inabot kami ng 3:00 ng madaling araw. So eto na, bandang 10:30 dumating ang ombre at itago natin siya sa pangalang Carlo. So may nakita ako na bisita ko nga, so siya nga yun. Tapos may natirang isang bote kaya yun na yung pinainom ko sa kanya. At habang si Kim ay inuubos naman ng 2 bote. Siyempre, hindi na niya kailangang magtagal at alam niya na ang mga susunod na magaganap. Kabisado naman na namin ang likaw ng bituka ng isa't isa kaya support niya ako. Kaya ang sumunod na ganap, dahan-dahan kong pinaakyat si Carlos sa room 307 kung saan magaganap ang bakbakan. At dahil nasa kabilang kwarto lang si Pudra Bells at Mudra Bells, sabay kaming humahakbang sa hagdan. Na-orient ko na si Carlo ang dapat gawin. Hindi kasi pwedeng marinig na maraming yabag ng paa dahil baka mabukayo na may ibang taong pumapanig sa hagdan. At kapag magkausap kami sa room, magka-text lang kami para hindi marinig na may iba akong kausap. So eto na ang main event. Success ang aming bakbakan. At mukhang mauulit. Pero nagkaroon ng problema. Na Julie Ann San Jose o nauli si Carlo na lumalabas ng gate.
patay kang bata ka. Hindi pa pala tulog ang pudra bells. So, ayun, ang ending. Nasabon ako ng matindi ng tatay ko. Pumasok sa kwarto ko at nabenga talaga ako to the highest level. Kaya sa mga Becky dyan, kung gusto ninyong lumigaya ang inyong buhay, siguraduhin niyo munang mahimbing ang tulog ng inyong mga magulang. Muli, ako si Mona at ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret Wow. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. And now, it's time for SPG. As in, Super Pagganern Secret Files. Maliit si Junjun. Kaya hindi ko siya naramdaman. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rosemary. Meron akong karelasyon. Magdadalawang buwan pa lang kami. Gwapo siyang lalaki. Matangkad. Macho. Laging nagji-gym. At higit sa lahat, may kaya sa buhay. 3 buwan din nang niligawan niya ako bago ko siya sinagot. Matagal-tagal siyang nag-antay sa matamis kong oo. Ganun talaga. Ang ganda ko eh. Hindi naman sa pagmamalaki. Ang sabi ng karamihan, kamukha ko daw si Catherine Bernardo. Wow. Wow. Masaya naman kaming magkarelasyon. Kaya lang, isang araw, last week lang ito nangyari. Dahil kami naman ay nasa tamang edad na, naisip namin at naramdaman namin na this is the right time. Oo. Unang beses pa lang na may mangyayari sa amin. May mangyayaring digmaan. Habang nasa kwarto ko kami, hinawak-hawakan niya ang aking mukha. At pagkatapos nun ay dahang-dahang naglakbay ang kanyang kamay sa aking katawan. Nakarating siya ng Mount Arayat. Hanggang sa patuloy siyang naglakbay hanggang marating niya ang kuweba. Unti-unti naming tinanggal ang dapat tanggalin.
At habang nasa kama, nagsimula na nga ang gera. At nang tinatanggal na namin ang kanyang shorts, para bang nahiwagaan ako. Dahil, bakit parang walang nakaumbok? Pero sabi ko, sa isip-isip ko, baka naiipit lang ng kanyang undergarment. At eto na nga, siya na mismo ang nagtanggal ng kanyang salawal. Diyos mio! Ayaw ko mang ipakita na nagulat ako sa nakakita ko. Hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Medyo nagulat ako dahil sa kanyang machong pangangatawan, sa kanyang matangkad na pangangatawan, at sa kanyang kagwapuhang taglay. Meron siyang Junjun na jutay. Kung ihahalin tulad ko to sa parte ng katawan, malamang sa malamang, ito ay ang aking hiniliit. Napalunok ako sa nakakita ko, pero tuloy pa rin ang gera. Tinuloy namin ang gera. Hanggang sa nalusob niya na nga ang kuweba. Kaya lang nung nilusob niya, wala akong maramdamang gera. Maliit si Junjun kaya hindi ko siya naramdaman. Para bang nag-echo lang si Junjun sa loob ng kuweba. At animoy nagsasabing, maliit, maliit, maliit. May tao po ba? Tao po, tao po. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sa mga oras na yon, finake ko na lang na ako ay satisfied sa gerang yon. Pineke ko na lamang ang sarili kong nararamdaman. Pero hindi talaga. Hindi talaga ako kontento. Kaya ngayon ang problema ko, meron nga bang paraan para mag-develop ang hinliliit ng aking boyfriend? O hindi naman kaya baka pwedeng may magawa pa kaming ibang paraan para mas maging okay ang aming pakiramdam. Once again, ako po si Rosemary. At ito, ang aking SPG, as in Super Paganer Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
Pina-DNA test ko yung anak ko. Hindi ko pala siya tunay na anak. Pero kahit ganun, itinuring kong tunay na anak ang bata. Binibigyan ko ng suporta pinansyal si Ira. Pero lumayo ako. Kailangan ko pa bang magpakilala? Ako si Walter. Akala ko ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko ay yung binigay na sakit ng taong minahal ko ng lubusan. Sa kabila ng lahat, naging mabuting tao naman ako. Alam ko sa sarili ko na ni minsan, wala akong inagrabyadong tao. Mapagpatawad naman ako. Kaya lang, hindi ko maiwasang magtanong. Eto yung naging sukli ng lahat. Marami akong tanong, bakit? At kung paano sa punto ng buhay ko matatapos itong problema ko. Lumayo, umiwas, tumakbo ako sa mga problema na kailan may hindi maiiwasan o matatakbuhan. Alam ko maraming nagtatanong kung bakit. Isa sa dahilan ay yung panloloko ng ex ko na paulit-ulit kong tinanggap, pinatawad. And in fact, handa nga akong tanggapin lahat ng sa kanya. Ultimo anak ng ex niya. Kahit hindi lang puso yung sinasaktan ng ex ko, pati katawan ko, kahit pisikal na pananakit nararanasan ko sa babaeng minamahal ko pero tiniis ko. Ako kasi yung tipo ng tao na matiisin. Handang magsakripisyo para lang sa mga taong mahal ko. Basta walang lokohan at walang kasinungalingan. Pero minsan, kahit anong tibay ng pagmamahal mo sa isang tao, mapapagod at susuko ka na lang talaga sa mga pinagkagawa niya. Nagpakalayo-layo ako. Pumapayat ako. Unti-unting bumabagsak ang katawan ko. Kung ano-ano yung nararamdaman ko. Kaya isang araw, nagdesisyon ako na magpatingin. Akala ko, stress lang ako kaya ako pumapayat. Pero nalaman ko na meron akong leukemia. Mga 5 or 6 months nang buntis yung ex ko nun. Wala akong sinabihan. Ang tanging karamay ko lang nun ay siyang nasa itaas. Alam ko ibinigay niya sa akin ang karamdaman na ito. Kasi alam niya na kaya kong lagpasan ng lahat. Lahat-lahat ng pagsubok. Yun yung tinatak ko sa isip ko. Sa mga panahong yun, gusto ko sanang sabihin sa ex ko. Pero hindi ko magawa. Kasi buntis siya. Tapos, lagi niya akong inaaway. Nang mga panahong yun, natatakot din akong sabihin sa pamilya ko. Kasi ayoko silang paghinaan ng loob. Ultimo, mga malalapit na kaibigan ko, hindi ko rin sinabihan.
Kasi ayokong malugmok sila. At sila yung mga mahal ko sa buhay na kinukuhaan ko ng lakas ng loob. Sa tuwing tinatanong nila ako kung bakit ako pumapayat at kung bakit iba yung pangangatawan ko, lagi ko na lang sinasabi na nagda-diet ako at stress. Doktor ko yung kaibigan ng best friend ko. Kaya sinabihan ko siya, pinakuusapan ko siya, na wag niyang sasabihin sa best friend ko. Gusto ko, ako ang magsasabi sa kanya kapag handa na ako. At nang sumuko na talaga ako sa ex ko, nakapanganak na siya noon, at nalaman ko nagkikita pa rin sila ng ex niya. Nang hindi niya alam, lalo na ako nagkaroon ng dahilan para tuluyan ng bumitaw. Pero tinuloy-tuloy ko yung pagsuporta ko sa bata. Ang ginawa ko, panandalian muna akong umuwi sa bahay ng magulang ko. At nagsabi akong magbabakasyon. Hindi ko sinabi sa kanila na kung saan ako pupunta, kung anong gagawin ko. Basta, ang sabi ko lang magbabakasyon ako. Hindi na rin ako nagpaalam sa mga kaibigan ko. Kasi alam ko, sasama lang sila. Basta, sa pagkakataong yun, wala akong ibang naiisip, kundi ang lumayo sa lahat. Almost 1 month, akong hindi nagpakita sa kanilang lahat. Sa ilang linggo na yon, 2 beses akong nadala sa hospital. Wala rin akong pinagsasabihan sa kanila. Basta, sinasarili ko lang. Basta tuwing tatawag sila, ang lagi ko lang sagot, okay lang ako. Hindi ko rin madalas puntahan ang mga check-up ko. Madalas kasi talaga, pinanghihinaan ako ng loob. Alam ko, sasabihin ninyo, masyado akong makasarili. Na bakit ganito ako? Na hindi ko inaalagaan ang sarili ko. Bakit ko pinababayaan yung sarili ko? At bakit hindi ko pa sabihin? Lalo sa pamilya ko. Kasi kahit ako, hindi ko rin talaga matanggap hanggang ngayon na nagkaroon ako ng ganitong klaseng sakit. Basta, alam ko lang, ang gusto ko na lang munang gawin ay yung mag-relax. Minsan nga pakiramdam ko, wala na akong pakialam sa sakit ko. Wala na akong pakialam sa mga pwedeng mangyari. Basta nasa isip ko, hanggat kaya ko, hanggat malakas pa ako, gagawin ko na ang lahat para no regrets. Habang nasa bakasyon ako, iniisip ko pa rin kung paano ko sasabihin sa pamilya ko. Hindi talaga ako handa. Hindi ako handa sa posibleng mangyari. Ayoko kasi nakikita silang umiiyak. Ayaw ko rin kasi na nakikita silang nasasaktan. Sa totoo kasi, wala silang alam sa totoong nangyari sa amin ng ex ko. Sa kabila ng lahat ng ginawang kasalanan sa akin ng ex ko, ayoko pa rin pumangit yung image niya sa pamilya ko, sa mga taong nakapaligid sa amin. At lalo na sa mga kaibigan ko na may pagkabuli minsan.
Nalaman lang talaga ng mga kaibigan ko yung totoong dahilan kung bakit wala na kami ni Ira. Nung inere nyo na yung storya ko. As I expected, sobrang nagalit sila. Ang OA ng mga reaksyon nila. Pero imbes naman na mainis ako sa kanila, natawa pa rin ako sa kanila. Actually, marami talaga akong hindi sinasabi sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Tungkol sa nangyayari sa buhay ko. Isang araw, na-wrong send ako sa isang kaibigan na dapat sa doktor ko isesend. Doon nila nalaman yung sakit ko. Ang dami nilang tanong. Noong una, hindi ko talaga sila sinasagot. Kung hindi daw ako magsasabi sa kanila, magulang ko daw yung tatanungin nila. Kasi wala rin naman daw alam yung pamilya ko. Kaya ayon, napilitan akong sabihin ang lahat. At ito ang sabi ng mga kaibigan ko. Kaya pala bigla ka na lang umalis. Hindi nagpakita. Hindi man lang nagpaalam. Simula nung umalis ka, hindi ka na masyadong sumasagot at nagsisend ng selfie mo sa group chat natin. Yun pala yun, kaya ka ba namamayat? Dagdag pa nila, laban lang. Sasamahan ka namin sa laban mo. Nandito kami para suportahan ka. Bumalik ka na dito. Hindi ka namin iiwan. Hindi ko ina-expect na may katinuan silang sasabihin sa akin. Pero wala. Hindi pa rin ako bumabalik sa Manila. Hindi ako babalik sa Manila nang hindi pa ako handa. Babalik lang ako kung sasabihin ko na ang lahat sa pamilya ko. Palipat-lipat ako ng mga probinsyang pinupuntahan. Ine-explore ko ang mundo. Pati na rin ang sarili ko. Ine-enjoy ko ang lahat kahit mag-isa lang ako. Tumatawag lang ako sa kanila para masabi sa kanila na okay. Okay ako. Huwag kayong mag-alala. Pero pagdating pala sa mga totoong kaibigan, pag sila pala yung sinabihan mo, sasabihan ka lang nila ng gino-joke mo ko. Tapos, tatawanan ka pa. Natutuwa rin talaga ako sa kanila. At dahil hindi ako nagpapalit ng phone number, isang araw may na-receive akong mensahe. Galing sa ex ko. Tinatanong ako kung pwede ba daw kaming mag-usap. Pag-usapan daw namin ang lahat. Bigyan daw namin ng closure yung relasyon namin. Pero hindi pa rin ako nag-reply. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa. Mas iintindihin ko na lang muna yung sarili ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magpapakalayo-layo at kung kailan ko matatanggap ang lahat. Actually, para bang naiisip ko, mas matatanggap ko pa nga na hindi na ako makamove on kesa yung ganitong sitwasyon ko. Kasi sa ngayon, nawawala na yung pagiging positibo ko sa buhay.
Natatakot kasi ako sa kung anong pwedeng mangyari. Natatakot kasi ako na maiwan ko yung pamilya ko. Marami pa akong gustong mangyari sa buhay ko. Gusto ko pang makatulong sa ibang tao. Pero ang dami kong kinakatakutan. Feeling ko marami pa akong hindi nagagawa. At para sa'yo, Ira, kung nakikinig ka, pinatawad na kita. Pero hindi porke pinatawad na kita, babalik na ang lahat. Pwede na tayo. Hindi ganon. Hintayin mo sana yung araw na handa na akong harapin ka. Kahit na ang pinapalabas mo sa pamilya mo na ako ang nagloko. Na hindi kita pinanganagutan. Sana kahit isang beses lang, isipin mo naman ako. Sana maisip mo, napaka-selfish mo. Wala na ngang tayo, ganyan pa yung ginagawa mo. Sana na lang talaga alagaan mo na lang yung anak mo. Huwag mo akong intindihin. At huwag mo akong hanapin pa. At gusto ko na rin kunin yung pagkakataon na ito para magpasalamat sa mga kaibigan ko na handang makipaggera para sa akin. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng suporta na ibinibigay ninyo. Kahit na nagtatago ako sa inyo ngayon. Kahit hindi tayo nagkikita. Ramdam ko yung pagmamahal nyo. At para kay Mama, kay Daddy, at sa 3 anghel ng buhay ko. At sila ay mga kapatid ko. Pasensya na kung nagkakaganito ang gwapo nyo. Ang gwapong anak ninyo. Ang gwapong kapatid ninyo. No choice naman kayo kasi ako lang naman talaga. Ibibigay ko ang lahat ng para sa inyo. Lahat-lahat. Handa akong saluhin lahat ng sakit na mararamdaman ninyo. Kaya hanggat kaya kong labanan lahat, lalaban ako para sa inyo. Lagi ko namang ipinaparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Kaya pasensya na rin kung hindi ko sinasabi sa inyo kung nasa ang lupalop ako ng mundo. Basta uuwi rin ako sa tamang oras. Magkikita pa tayo. Basta kailangan ko lang gawin ang mga bagay na ito. Kahit alam ko na pagagalitan ninyo ako kapag nalaman nyo ang lahat. At para sa mga anghel ko, ang mga prinsesa kong kapatid, huwag nyo akong aawayin ha. No choice din naman kayo. Kahit lagi ko kayong ginagawan ng prank, mahal ko kayo. Walang katumbas ang pagpapahalaga at pagmamahal ko sa pamilya natin. Alam ko, maiintindihan niyo ako. Kaya naitago ko sa inyo ito. Mahal ko kayo. Kayo ang yaman ng buhay ko na walang katumbas. Sana kapag nasabi ko na to, maging matatag kayo para sa akin. Kasi unti-unti, nararamdaman ko na gusto ko nang sumuko. Kahit nakangiti ako, sa loob-loob ko, lumuluha ako.
Napapagod na rin ako kaya uuwi na rin ako very, very soon. As of now, nag-e-enjoy muna talaga ako sa paglayo ko. Kahit namimiss ko na ang pamilya ko. Sana hindi pa ito yung huling kwento ng buhay ko. At sana may natutunan kayo. Maraming salamat po. Bago tayo mag-secret file, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Bigla na lang siyang napaungol ng rar. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Iggy Boy. Hindi pa ako ganun katanda. Pero, may mga alam na ako sa mga bagay na alam ng mga matatanda o ginagawa ng mga matatanda. Tulad na lamang ng tinatawag nilang pag-ibig. So, meron nga akong bagong pag-ibig. At siya ang nasa kwentong ito. Ito, ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File. First time kong isinama ang bago kong pag-ibig o girlfriend sa bahay namin. Ay pinakilala ko si Papa sa bago kong girlfriend na itago natin sa pangalang Britney. Nandun naman si Papa sa bahay nakatambay, day off. Si Mama naman ay nag-grocery. Nagmano si Britney kay Papa. At ang sabi, "Hello po, Tito. Kumusta po?" Sumagot naman si Papa ng, "Okay naman, Iha. Upo ka." Medyo maluwag ang sala namin. At malalaki rin ang sofa. Dagdag mo pa ang malaking TV. 64 inches. Yung sofa namin, pwedeng gawing kama na rin. Super comfy. Minsan nga kapag nalalasing ako, sa madaling araw, galing labas at hindi na ako makaakyat sa second floor ng bahay,
Doon na ako sa sala natutulog. Komportable naman. Kaya nga hindi ako nahihiya na dalhin ang girlfriend ko sa bahay. At sabi ko nga kay Britney, "Babe, feel at home ka lang ah." At ganun nga ang ginawa ni Babe. Nag-feel at home siya. Si Papa naman tamang nood lang sa TV. Si Britney nakinood na rin sa pinapanood ni Papa. Taas paa. And since napanood ko naman na yung movie na pinanood o pinapanood ni Papa, nag-cellphone na lang ako. Scroll lang ako sa FB ng mga videos. Naka-earphones ako. At naka-max ang volume. Sa kalagitnaan ng pag-i-scroll ko, meron akong nakitang video na nakapukaw ng atensyon ko. Ang caption kasi ay, "Wow! Ang galing!" Na-curious ako. Pinlay ko agad ang video. Nung una, ipinapakita ang pagsaslice ng karot. May pabutas-butas pa sa gitna. Sabi ko pa sa girlfriend ko, "Babe, tinan mo to. So, tinanggal ko ang earphones at minax ang volume. Naririnig na namin parehas ni Britney ang pinanonood naming video. Sabi ko, "Wow, ang galing, pwede pala yun. Pwede palang gawing flute ang karot." Tapos eto na ang sumunod na eksena sa video na pinapanood namin ni Britney. Nung sinubukan na ng tao at hinipan niya na, bigla na lang may babaeng umuungol ang naging background. At ang sabi ay, "Rah!" Bigla kong inexit ang video at napalingon sa amin si Papa. Si girlfriend naman na si Britney nataranta. Tiningnan ko si Papa, baka maya-maya ay may sasabihin, pero bumalik siya sa panonood ng pelikula. Taimtim akong nagdarasal na sana'y wala na siyang i-comment pa. At baka mapag-isipan niya pang huwag nang dalhin si Britney sa bahay. At baka hindi safe. Ilang minuto pa ang lumipas, ay bigla nang nagsalita si Papa. "Kayo kung ano-anong mga pinanonood ninyo, mga bata pa kamo. Kayo." At ang sabi ko naman ay, "Pa, akala ko na kasi kung ano yung video eh. Dumaan lang sa feed ko." At tumahimik na si Papa. Mukha namang kumbinsido sa eksplenasyon ko. Nagtawanan kami ni Britney. Kami pa rin naman hanggang ngayon. Basta lesson learned na ako. Nasa susunod, hindi na ako magpapadala sa mga caption ng video na makikita ko sa social media. Baka mamaya ay meron palang rar sa background. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Iggy Boy. At ito ang aking SPG as in Super Packener Secret File.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pwede bang balikan kita kapag hindi kami nag-work? Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Mariela. At ito, ang aking secret file. 25 years old ako. No boyfriend since birth dahil stricto ang parents ko. Until I met a guy. Naitago na lang natin sa pangalang Piel. Bata pa lang kami, ay magkakilala na kami. Dahil pares kaming taga Batangas. Pero never kaming nagpansinan noon. Madalas, nagtatama lang ang paningin namin kapag nagkakasalubong. Fast forward isang bakasyon, umuwi kami nila mama sa Batangas para makasama si Papa. Dahil doon siya naglalagi dahil presidente si Papa ng isang kumpanya. Kami namang magkakapatid, sa Maynila nag-aaral kasama si Mama. Dahil hands-on mother talaga siya. I saw him again after many years. The boy who always stares at me when I was a child. Binata na siya. Nakita ko pa nga siya sa basketball court kasama yung best friend niya na si Roy. Actually, 3 sila nung nililigawan daw ni Piel na si Rina. So, that night, nandun si Piel, Rina, and Roy. In fairness naman talaga, magkakasama pa sila. So, while they are talking about Piel and his Facebook side chicks, naka-receive ako ng friend request. Kinabahan ako. Pagkakita ko, OMG, kilala ko to. So, nung time na yon na nag-uusap-usap kami ng mga pinsan ko, si Piel yun na nag-send sa akin ng friend request. After ng kwentuhan, nag-aya akong matulog. Hindi pa kasi ako nakakahinga sa mga puyat at pagod ko from last sem. And then a few moments later, napabangon ako ng biglaan sa nakita ko. You accepted Piel Magno's friend request. Oh my God. Hindi ako yun. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko kasi alam ko na hindi ko naman siya in-accept. Hindi ko rin gusto yung profile picture niya. Mabuti na nga lang at hindi pa uso ang heart reaction ng time na yun. And then he messaged me saying, "Hi, thanks for liking my photo." And with that simple conversation, it started everything between I and Piel. Niligawan niya ako. He let go of his side chicks and even Rina, na alam kong nililigawan niya that time. I can feel his sincerity and loyalty. 2 years of happiness, naging dedicated na rin siyang mag-aral. Naging malapit rin siya sa mga parents niya, not like before. Broken family kasi sila.
At lumaki sa lolo si Piel. Ako naman, bumalik ng Maynila for my studies. Naiwan si Piel sa probinsya kasi hindi niya pwedeng iwanan ng lolo niya. Doon siya nag-aaral ng engineering. We always communicate naman. At may mga mata rin naman ako sa school ni Piel. Because Allison, Anna, and Ariza, my cousins, study in the same school. Sabi nila, Piel is doing well naman. Focus sa pag-aaral, walang kahit sinong chicks. Palagi na raw din tumatanggi kapag may nag-aaya ng inuman. Malayong malayo sa Piel na kilala sa Batangas. Rina and I studies in the same school. Dati, nagpapansinan kami kapag nagkakasalubong sa campus. Pero nung naging kami ni Piel, I was like a ghost to her. So ganun din yung ginawa ko sa kanya. Parang hindi na kami magkababayan ni Rina. Hindi ko rin talaga maintindihan kung anong rason niya. Malinis kaya ang konsensya ko. Wala akong inagawan. Tinigil ni Piel yung panliligaw sa kanya nung simula nang ligawan niya ako. At nung maging kami, lahat alam yun. Walang sila. Kaya hindi ko maintindihan ang pinuputok ng budhi niya ngayon. Hindi niya gusto. Hindi niya sinasagot ng maraming taon. Yun yung ginawa niya kay Piel eh. Tapos tsaka siya gaganyan. Well, that's not my problem anymore. So fast forward, naging busy ako sa med school. Hindi kami laging nagkakausap ni Piel. So I was really happy na mag-transfer siya malapit sa school ko. I can see his efforts just to see me. Tinanong ko pa nga siya kung sino ang makakasama ng lolo niya. Umuwi na raw doon ang mama niya para ito ang mag-alaga. But everything has changed. Imbes na mapalapit kami sa isa't isa, parang mas napalayo pa. Hindi na niya ako madalas sinusundo sa school. Kahit text, hindi na rin. Tinutokso nga ako ng mga kaklase ko na may date na naman daw ako, na nakita nila si Piel. But at the end of the day, wala namang Piel na sumusundo sa akin. Fast forward, months rin namin ni Piel. Bumisita kami sa Pangasinan sa father side niya. Doon kami nag-celebrate. First time ko nun sa Pangasinan. Pero hindi naman ako na-bother kasi kasama ko naman si Piel. Nag-commute lang kami noon at pansin ko na ang katahimikan. Hinawakan ko yung kamay niya. Pero na-hurt ako nang hindi niya rin hawakan pabalik yung kamay ko. Pero hinawakan ko pa rin yung kamay niya. Itinatak ko sa isipan ko na kapag may isang nanghihina, kailangan maging malakas ng isa. At ako dapat yung maging malakas. His family is excited to see me. Masaya kami lahat except for Piel. Palagi niyang hawak yung phone niya. Pansin ko yun habang nagkukwentuhan kami ng papa niya. Hindi naman siya ganun eh. Pagkasama niya ako, halos hindi niya hawakan yung phone niya. So tinanong ko siya kung may pinagdaraanan ba siya lately. Kaso ang lagi niya lang sinasabi, busy lang daw siya sa school. Napasilip ako sa screen ng phone niya habang hawak niya yun. May pattern lock. Dati naman wala. So medyo nagtaka ako. Hindi ko yung binanggit sa kanya dahil ayoko masira ang mood since masaya ang lahat. Pumunta siya ng comfort room, iniwan niya yung phone niya sa kusina. Nagpaalam din saglit yung papa niya kasi may kausap to sa phone. May nag-udyok sa akin na kuhain at buksan ang phone ni Piel. Hindi niya binigay sa akin yung pattern code. But being a girl, alam natin ng parte ng pagkatao natin ang maging investigador.
Nakita ko kanina kung paano niya binuksan yung pattern at naalala ko yun na buksan ko ang phone niya. I went to his messages. Wala namang ibang mga messages other than mine. Malinis. Then I went to the gallery. Wala. Wala nang mga pictures namin doon. Even my selfies. Na pakatago-tago niya. Wala na. And what I saw was a bunch of pictures of the woman that he used to love for 12 years. Nanginginig yung kamay ko na binuksan ng Facebook niya. I was about to type Rina's name on the search bar to check if they're still friends because I know I unfriended her. Sure ako doon. Kaya lang bago ko pa maitipa, nasa recent search log na. Ini-stalk niya siya. I wasn't sure if how many times. Sa mga oras pala na nag-aalala ako sa kanya because I know there's something wrong with him. Iba naman pala ang iniisip niya. I thought she was gone. Na alam ko, na akala ko, wala na siya sa buhay ni Piel. For 2 years, wala namang Rina sa relasyon namin. Tapos ngayon bumabalik. Hindi ako nakatiis. Kinumpronta ko si Pierre. About the picture, about the social media. Nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita. But he did not respond. He said nothing. That was the time I said to myself na he's not making any alibi. Dahil lahat ng mga nadiskubre ko, totoo. Uuwi na ako. Mahinahon kong sabi sa kanya. Pero alam ko, tagos sa bawat salita ko na nasasaktan ako. Hindi pa rin siya sumagot. Hindi niya ako pinigil. Hindi man lang din siya nag-offer na ihatid ako kahit sa terminal man lang. It was my first time going to Pangasinan. And now, I'm going to Manila with nothing but my broken heart in a dark night. Hindi niya nga ako sinundan eh. Nagtanong-tanong ako sa mga tricycle driver kung paano ako makakauwi. And luckily, I got the last trip of the bus. Umiyak ako sa biyahe. Hindi naman ako naiyak. Dahil lang sa nadiskubre ko yung photos ni Rina sa phone niya. But more on what I have discovered. I discovered that he didn't even see me as a woman. Mag-isa niya lang ako pinauwi. Walang kaalam-alam sa lugar. And the only people who guide me were strangers na pinagtanungan ko. Bigla akong natauhan. How can I love someone who's not even worried if nakarating na ako ng bahay? So weeks passed, hindi ako nakipag-communicate sa kanya. Then one day after school, nakareceive ako ng text message from him saying sorry and asking for a favor that only insane people will grant. Ang sabi, let's break up, pero pwede bang balikan kita kapag hindi kami nag-work? The F. Ano ako reserba? In my entire life, I've never been a number 2 in all terms in life. Mas lalong hindi ako papayag na maging reserba. No one deserves to be a substitute. I'm not anyone's plan B. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Let's just break up, I texted him. Matapang kong sagot pero alam kong wala nang tatapang pa sa mga babaeng kayang maging pangalawa sa buhay ng taong mahal nila. I can't afford to be like that. Wala na siyang response. Natuklasan ko na kaya pala madalas sa campus namin si Piel gaya ng sabi ng mga kaklase ko. Dahil sinusundo pala niya si Rina.
Kami pa noon ni Piel pero tinatrabaho na nila ang isa't isa. Like hello, akala ko ba ayaw mo kay Piel? Now that we're happy, you are jealous, you want him back? Then after breaking up with him that day, next day binabawi niya ang sinabi niya. Gusto niyang magbalikan kami. Pero sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko at mas bababa pa kapag hinayaan ko uli siyang ibaba pa ako. Anong akala niya sa akin? Pwede niyang balikan anytime? That I will always be available for him? Na magkukumaghug ako para sa kanya? I refuse to fix our relationship because that's the only way to save myself from the severe pain. Pagkatapos kong tumanggi, nabalitaan kong bumalik na ng Batangas si Piel. And even Rina transferred. Sinubukan kong wag makibalita because I wanna start moving on. Kaya lang, may mga pagkakataong kahit anong iwas mo, ang balita ang kusang lalapit. Madalas daw makitang magkaangkas sa bisikleta sina Piel at Rina. Usap-usapan daw sa probinsya namin na kung hindi ako dumating sa buhay ng dalawa, matagal na sana silang magkarelasyon. Wow lang ha. They even ruined our family's name. Sila daw ang popoy at basyas ng lugar. At ako raw, I'm just nothing but an extra. Dumaan lang sa buhay nila. Matapos ang maraming taon, sila pa rin daw talaga magkakatuluyan. What an amazing story. Kung wala lang sana silang nasasaktan. And that girl should thank me. I made her realize Piel's worth. But in return, that man forgot my worth. And I also forgot mine. After a year, sinubukan kong kalimutan siya. Sabi ko sa sarili ko, hindi mo na ako magbo-boyfriend. Hanggang hindi pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral. But then, I was in 4th year college when I met Carius. Total opposite ng ex ko. Kung si ex, introvert, si Carius, sobrang daldal, makulit, very transparent. We started as friends, friendly dates, lagi niya ako ina-update about his day. Noong una, I find it kinda annoying, kasi nga, busy ako sa school. Hanggang sa namamalayan ko na nagkukwento na rin ako sa kanya sa mga nangyayari sa maghapon ko. I remember that my ex saved photos of Rina on his phone nung kami pa. Bastos, diba? Pero hindi ko alam kung mas bastos si Carius kasi hindi pa naman kami nilagay. Aba, nilagay niya na yung selfie niya sa wallpaper ng phone ko. Tawang-tawa ako noon. Muntik pang ang makita ng mga chismosa kong pinsan nang bumisita sila sa akin sa Maynila. Hatid sundo ako ni Carius. Sa bagay, gano'n naman talaga pag magkarelasyon. At yung papa ko, against us. Our relationship. Mula kasi sa mahirap na pamilya si Carius. May extra siya, paminsan. As construction worker kapag walang pasok. Pero, ganun siguro talaga pag only child. Mahigpit, lalo na ang ama. May pagkakataon pang ang itinitirik kami ng motor ni Carius. But never akong nainip or nainis kasi masayang kausap. With his funny jokes and plans about the future. Sabi niya sa akin, give me 5 years. Hindi ka na mababasa ng ulan. Huminto kami nun sa tabi ng daan. Isinuot niya sa akin ang kupas pero malinis niyang jacket. I know you have lots of car pero wala nang masasarap pa. Pag sa sasakyan na ni Engineer Carius, bayhon ka sasakay. Siyempre doon ka sa harap bilang misis ni Engineer. Nangangarap na sabi ni Carius. Every time na mangangarap siya tungkol sa amin, I can see how his eyes shine.
Mrs. ng engineer. Hindi pa nga kita sinasagot eh. Natatawang sabi ko. Hindi pa. That means sasagutin in the future. So naihatid na nga ako ni Carius sa gate. Hindi siya na nakakapasok kasi magagalit si Papa. Sasagutin ko na nga sana siya today, kaya lang, nilalagnat kasi siya. Biling ko pa naman, umuwi na siya at magpahinga sa bahay. Baka kapag sinagot ko siya, hindi ka agad umuwi yun. And then I was about to open the gate when I heard the familiar voice. Sorry, Mariela. Hindi ko kinakailangan tingnan yung taong yun. Kasi kilalang kilala ko yung boses na yun. How could I forget someone who cheated on me? Who offered me to be an option? Someone who ruined the image of my honorable family. Hindi ako nagsalita because I know the truth, no? Hindi ako ang malandi. Hindi ako nang agaw. Ako pa nga ang inagawan eh. I'm really sorry, Mariela, for hurting you back then. Yun lang. Sarcastic ko siyang nilingon. Sorry for cheating on you. Well, I already accepted that you cheated on me. Kaya nga tinapos ko na lahat sa atin eh. Sorry for letting you go home alone. I wasn't really okay that time, Mariela. I was confused. Carius is sick, but he managed to drive 4 hours in a bad weather just to make sure that I'll be going home safely. So stop your excuses, Piel. Hindi mag-work. Sagot ko sa kanya. Pero nagpumilit itong si Piel. So tinanong ko siya, bakit di ba kayo nag-work? Hindi siya makasagot. But that silence means na hindi nga sila naging okay. Na hindi tama ang pinili niya. Go back to her. You sacrificed me because of her. Panindigan mo like she's your own project, Engineer Mariano. Pero nagmakaawa pa rin. Mapagpumilit pa rin. Please. Sabi ko, leave me alone. I'm happy now. Tapos sabi niya, construction boy, ano bang meron sa kanya? Sagot ko, lahat ng wala sa'yo, kaya umalis ka na bago pa kita ipadampot sa mga guards. Never ako nagalit sa kanya ng ganito. Oo, nasaktan ko siya sa mga salita ko nung malamang kong niloloko niya ako. But not this man. Nag-init ako nung maliitin niya si Carius. In love ako kay Carius. So, padabog ko siyang pinagsaraduhan ng gate at yun na ang huling pag-uusap namin. Sinagot ko si Carius at yun ang best decision ever in my entire life. Fast forward, 5 taon na kami ni Carius ngayon. Or should I say, Engineer Carius. He proved to my family na he will do everything. That I'm in a good hand. Or I'm in good hands. Meron kaming conversation with Papa. At doon niya sinabi na hindi niya tanggap si Carius dati. Not because he is poor, but because my father is guarding my heart for the second time. Alam niya raw kasi kung gaano ako nasaktan noon. And one day, in a coffee shop in a place where you can see the beautiful Taal volcano, a patient asked for a consultation. Ayaw niya raw kasi sa ospital dahil takot siya, pandemya. Na-surprise ako nang makita ko kung sino yung pasyente. It was Rina, with my ex-PL. I'm your patient po. I can feel that merong pagmamalaki nang banggitin niya yung pangalan niya. Yung last name niya. Surname. Rina Magno. Oh. Kilala naman namin ang isa't isa. Pero she just wanna brag na kasal na silang dalawa. Di naman makatingin sa akin ng diretso si Pierre. So, sabi ko, nice to meet you, Mr. and Mrs. Magno.
By the way, I'm Doktora Mariela Mariano Bayhon. I offered a shake hand to Rina with a genuine smile. Nakita ko naman ang pagkagulat sa mukha ni Piel. Yes, nagkaroon kami ng intimate wedding ni Carius. Family and closest friends lang ang imbitado. So niresitahan ko si Rina ng vitamins para sa pagbubuntis niya. So yun. Biglang nag-flashback sa akin yung gabi na nakikipagbalikan sa akin si Piel. Napailing na lang ako. Kung masama ako, pwede kong sabihin yun kay Rina para mawala ang pagmamayabang niya sa akin. But I'm not like her. I have no time for that. And I am living the best years of my life with my husband, a construction worker before who became an engineer and starting his own construction firm now, soon to be a father. I hope may natutunan kayo. Always remember that you will not be an option. And if you choose not to be, there's no problem on walking away. Love yourself more. Love yourself more. And one day, someone will see your value 10 million times than your actual value. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Mariela. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi raw ako makapagtatapos ng pag-aaral. Kasi mabubuntis lang naman daw ako ng maaga. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bella. 23 years old at kasalukuyang naninirahan sa Bohol. Ito ang aking secret file. Bunso ako sa 7 magkakapatid. Nung umalis yung tatay ko, nasa sinapupunan pa ako ng nanay ko. Kaya lumaki ako na walang kinikilalang ama. Kapag naririnig ko yung pangalan ng tatay ko, ayoko. Galit na galit ako dahil sa ginawa niya. But with God's grace, I was able to forgive him. 21 years old ako noon. Imagine, 21 taon ko siyang hindi napatawad. And by the way, broken family kami. As in broken. Yung mga kapatid ko, kanya-kanyang hanap buhay. Ako lang at si Mama ang laging magkasama. Mahirap lang kami. Lagi ako nag-wish na sana kahit isang espesyal na araw, makumpleto at mabuo kaming magkakapatid. Pero hindi talaga natutupad. Pagkatapos ko sa secondary year ko, nagtrabaho ako sa Cebu for almost 2 years. 2 years as babysitter. Gustong-gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral noon. Kaso walang-wala kami. Year 2015, umuwi ako sa Bohol para mag-aral. Yes, ang saya-saya ko sa mga panahong yun. Excited pa nga ako mag-enroll eh. Ewan ko nga, ba't ako sa private school nag-enroll? Alam ko namang hindi namin kaya. Pero nag-enroll ako at ang kinuha ko ay BSHRM, Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Services. Sa tulong na rin ni Mama. Months went by, na-realize ko na every day is a battle. Nag-struggle ako.
There was a time na hindi na kaya ni Mama ibigay ang mga pangangailangan ko sa eskwelahan. Dahil sa kahirapan, I decided to stop studying. At naganap ako ng trabaho. Then finally, natanggap ako bilang dining assistant sa isang fast food chain sa Bohol. Nagtrabaho ako just to save up money so that I can continue my college education. Pero hindi sapat yung sinasahod ko para sa daily expenses ko. Nawalan ako ng pag-asa. I thought di na ako makakapag-aral uli. But praise God. Kasi may mga tao na tumulong sa akin para ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Pero, etong mga taong to, kinausap nila ako. Sila na daw yung bahala sa school fees ko. At sila na rin daw ang bahala sa allowance at projects ko. Tinanggap ko yun at buong puso akong nagpapasalamat nun. During my studies, grabe rin ang sakripisyo na dinanas ko. Minsan papasok ako sa school na hindi ko makain. Pumapasok ako sa paaralan na walang laman ng tiyan. Hindi alam ng mama ko na hindi nga pala ako makain. Nag-a-absent nga ako paminsan eh. At dahil sa kahirapan, gusto ko na mag-give up. And nung time na yon, wala akong nakukuhang suporta galing sa mga kapatid ko. Instead, I receive words of discouragements from them. Di raw nila ako tutulungan. Di raw sila maglalabas ni piso. Total, hindi naman daw nila ako totoong kapatid. Bakit daw sila mag-aaksaya ng pera sa akin? Hindi rin naman daw ako makakapagtapos ng pag-aaral. Kasi, mabupuntis lang daw naman ako ng maaga. Pagkatapos kong marinig mula yun sa kanila, yung mga words na yon, umiyak talaga ako. Napahagulgol ako. Pero hindi yon naging rason para mag-give up ako. Instead, pinakita ko sa kanila na deserve ko na makapagtapos ng pag-aaral at hindi sila magsisisi. I took it as a challenge for me to strive harder. Araw ng Sabado at Linggo, naglalabada ako sa mga maruruming damit ng mga kakilala ko. Tinitiis ko yung pagod at hirap para magkaroon ng pera. Para sa araw-araw na gastusin sa school. Lumipas ang mga ilang buwan, taon, finally, gagraduate na ako. At excited na ako sa seremonyang magaganap. Sa araw ng graduation ko, si Mama lang yung nandun. Pero okay na yun. Masaya na rin ako. Kitang-kita ko sa mga mata ni Mama na ang saya-saya niya. Dahil nakasuot ako ng black gown. And of course, hindi ko makakalimutang pasalamatan si Lord. Kasi siya yung dahilan kung bakit naging matibay ako, naging malakas ako, at nagkaroon ako ng sapat na kaalaman at kaperahan para lampasan ang mga pagsubok sa buhay. Knowing that God is with me in this journey, I will always find satisfaction. Hindi na give up sa akin si Lord. Despite my weaknesses, at pinrovide niya sa akin lahat ng resources ko. With strength and with hope. Oo, I will struggle. But with God, I am surely stronger. Muli, ako si Bella at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello,
kabisyo, uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!